Gandang araw, eto nga kahapon, meron na naman nga kaming bagong project dito sa bahay. And yes mga mare, for the DIY na naman nga tong mag-asawang to. Hayaan nyo na lang at pagbigyan nyo na nga lang kami at alam nyo naman, eto na talaga yung pinaka nagiging banding naming dalawa. At ayan, dahil parang medyo naging plain nga tong pader dito sa may taas, ay gagawan nga natin yan ng paraan. Ng tatay lang pala. Bukod nga kasi sa pakikipagchismisan sa kanya habang gumagawa, pag-aabot ng mga gamit at pagbibideo ay wala na talaga tayong naiaambag dyan kasi kahit nga yung pagdidesign ay siya pa rin talaga yung nag-iisip. Anyway, ayan, nagsimula na nga siyang magpintura dun sa may pinto. Tapos eto namang pader, pininturahan din niya ng ganitong kulay at yung ginamit nga palang pintura dyan ay yung katulad lang din itong nasa hagdan. Medyo pinalight nga lang ng konti. Matagal na talaga niyang planong gawin to, ngayon nga lang siya nagkaroon ng time at kung naaalala nyo nga dati nung nagbaklas nga kami ng kama, halos lahat nga ng parts noon na tinabi namin kasi sobrang memorable nga noon. Tapos syempre sayang naman kung itatapon lang din. Yung kama kasi na yon, yung kauna-unahan nga naming natanggap na regalo bago pa nga kami ikasal at bago pa namin nakuha tong bahay. At dahil sobrang mahinayangin din tong tatay Rick nyo, ayan na tinabi niya nga yung ilang parts. Sinukat niya nga lang pala yan isa-isa doon sa paglalagyan at pinutulan ng konti. Tapos ayun, nilihan na rin para kuminis at eto, binabarnisan na nga niya. Nung matuyo na, inakyat na nga niya dito lahat. At eto pala yung gagamitin nating pandikit dyan na Mondo Nail Free at pwede rin nga pala itong gamitin if ever nga na magdidikit kayo ng mga PVC panel. 2 piraso nga yan pero parang isa lang yung nagamit namin sa lahat ng to at in fairness maganda rin talaga yung pagkakadikit niya. Anyway, eto palang ginagawa namin dyan ay nasuggest na nga rin sa amin dati pa nung bago pa nga lang binabaklas tong kama at dahil medyo na-visualize nga ng tatay Rick nyo na mukha namang okay at maganda rin, eto't ginawa na nga rin niya. Kulay pala nitong padere, medyo pinalay talaga niya para mag-complement nga dun sa kulay ng kahoy at ayan, nagsimula na pala siyang magdikit dyan at medyo na-excite nga kami sa kalalabasan nito. Ayan. Pagkatapos nga niyang magdikit nitong mga kahoy, naglagay na nga rin siya nitong binil at eto na nga lang yung susundan namin kapag naglagay nga kami dito sa kwarto at yung kulay pala niya ay same din nung nilagay namin dito sa hagdan. Straight na nga lang din yung paglalagay na ginawa niya dyan at ilang piraso lang din naman yan kaya saglit nga lang ay natapos din at eto na nga yung naging resulta. Tulad nga ng palagi naming sinasabi, hindi po kami expert at hindi po kami interior designer at gumagawa lang po kami based nga dun sa tingin namin na maganda naman para dito sa bahay. Tulad nga nito, feeling ko naman okay at bumagay siya at ang mahalaga ay wala nga tayo masyadong gastos. O siya, paano? Sana nagustuhan nyo rin itong ating simpleng ginawa at eto na nga lang po muna ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!